Pagkagising ni Rosario, agad siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo at pagduduwal. Mabilis siyang tumakbo sa banyo at nagsuka. Umikot ang kanyang ulo habang sumasakit ang tiyan. Matapos ang ilang sandali, naupo siya sa inidoro. Habol ang hininga. Siguro kailangan ko munang magpahinga. Mahinang bulong ni Rosario sa sarili. Alam niya na mas magiging marupok siya dahil sa pagbubuntis. Ngunit pilit niyang pinatatatag ang sarili upang walang makahalata na siya ay nagdadalang tao. Pagbalik niya sa kanyang silid at magpapahinga na sana, bumukas ang pinto. Pumasok ang kanyang biyenan na si Ginang Marta, kasabay si Amari. Tulad ng nakagawian, mapanlait ang ekspresyon sa mukha ng Ginang Marta. Samantalang si Amari ay may mapanuksong ngiti sa mga labi. Rosario, bakit nasa kama ka pa rin? Malamig na tanong ni Ginang Marta. May pagtitipon tayong gaganapin dito ngayon. At dapat sana nagsimula ka ng mag-ayos ng lahat. Humarap si Rosario sa kanila na halatang pagod. Hindi po magandang pakiramdam ko, Ginang Marta. Kailangan ko pong magpahinga, sagot niya, nang matatag. At saka, asawa ko ni Noah, hindi katulong. Napatawa si Amari habang lumapit sa kama ni Rosario. Ano raw? Asawa ni Noah? Sarkastikong sambit niya. Rosario, hindi ka na tinitingnang asawa ni Noah. Naintindihan mo? At sa tingin ko, nagkukunwari ka lang na may sakit para takasan ang mga tungkulin mo. Hindi ba? Patuloy niya. Ikaw ang maghahanda sa pagkain para sa mga bisita. Hindi ito pakiusap. Utos to. Tandaan mo, isa ka ng katulong dito, hindi asawa. Umiling si Rosario at bahagyang ngumiti. Wala kang karapatang utusan ako, Amari. At totoo, masama talagang pakiramdam ko. Pakiusap, bigyan niya naman ako ng konting oras para makapagpahinga. Pwede niya namang utusan ng ibang kasambahay. Napabuntong hininga ng malalim si Ginang Marta, halatang nabubwisit. Rosario, masyado ka nang mareklamo nitong mga nakaraang araw. Ayoko na ng palusot mo. Alam mo mahalaga sa akin ang pagtitipong ito, kaya ngayon din. Bumangon ka at gampanan ng tungkulin mo. Bilisan mo. Matalimang tingin na binigay ni Rosario sa kanila. Pero totoo po na may sakit ako, konting pangunawa naman. Sobra na kayong dalawa. Biglang lumapit si Amari at sinampal si Rosario ng malakas. Umalingaw-ngaw sa buong silid ang tunog ng sampal, dahilan upang mapatunganga si Rosario sa gulat at sakit. Tama na, Rosario, sigaw ni Amari. Wala kang karapatang sumuway sa mga utos sa bahay na to. Kung ayaw mong sumunod, lumayas ka na lang. Tungkol sa mga papel ng diborsyo, si Noah nang bahalang mag-asikaso niyan. Hawak ni Rosario ang pisngi niyang unti-unting namumula. Halos mapuno na siya ng emosyon. Sobrang sakit ang mararamdaman nang tratuhin siyang para bang wala siyang dignidad. Pero sa kaibuturan ng puso niya, alam niyang wala siyang ibang magagawa. Binigyang babala na siya ni Noah na huwag gumawa ng gulo at ayaw na rin niyang palalain pa ang sitwasyon. Sige, mahina't nanginginig ang kanyang tinig. Gagawin ko. Gustong-gusto niya nang gumanti at sampalin si Amari. Pero pinili niyang magtimpi. Ngumiti si Amari ng tagumpay habang si Ginang Marta naman ay tumangulang. Walang ipinakitang damdamin. Mabuti, ihanda mo ng lahat. Darating mga bisita sa loob ng 1 oras, utos ni Ginang Marta. Bago sila tuluyang lumabas ng silid, dahan-dahang tumayo si Rosario mula sa kama, pinipigilan ng muling pagsama ng pakiramdam. Naglakad siya papunta sa kusina upang simulan ang paghahanda ng mga pagkain. Ngunit ang amoy ng niluluto ay lalo lamang nagpapaikot ng kanyang sikmura. Pilit niya itong tinitiis. Alam niyang kailangan manatiling lihim ang kanyang pagbubuntis. Lalo na mula sa pamilya ni Noah, lalo na kay Amari. Kung malaman ito ng ahas na babae, hindi niya alam kung anong maaaring mangyari. Sa kabila ng nangihinang katawan, patuloy sa paggalaw si Rosario sa kusina, hinahandaan lahat ng kailangan. Pilit niyang ipinapakita na siya'y matatag, kahit ang katawan niya ay unti-unting bumibigay. At ang isipan ay puno ng kalungkutan. Alam ni Rosario na hindi pa tapos ang laban. Kailangan manatili siyang buhay para sa sanggol sa kanyang sinapupunan. Mrs. Rosario, magpahinga na po kayo. Kami na pong bahala dito, wika ng isa sa mga kasambahay ng mansyon na hindi na matiis ang kanyang kalagayan. Maputla ng mukha ni Rosario matapos ang mahabang paghahanda para sa sosyal na pagtitipon. Labis ang pagod na nararamdaman ni Rosario. Pilit niyang kinakalimutan ng kirot sa katawan at damdamin na patuloy na bumabalot sa kanya. Habang paakyat siya sa hagdan upang magpahinga, bahagyang ngumiti si Rosario nang makita si Noah na lumalabas mula sa silid. Halatang bagong gising ito't nakasuot lamang ng boxer brief.
Lantad ang matitipon at hubad nitong dibdib. Sa kabila ng lahat ng masasamang pagtrato sa kanya, nananatili pa rin ang kakayahan ni Noah na pasiklabin ang damdamin ni Rosario. Naalala niya mga panahong puno ng lambing at pag-aaruga ang pagsasama nila. Dahil sa matinding pananabik, nilapitan ni Rosario si Noah sa isang iglap. Niyakap niya ito mula sa likuran, marahang sinandal ang ulo sa likod ng asawa. Miss na kita, Noah. Mahina niyang bulong habang pinipigilan ang pagtulo ng luha. Gusto kong bumalik tayo sa dati. Gusto kong makipagniig sa'yo. Sandaling natigilan si Noah, ngunit kagad din napalitan ng kanyang ekspresyon ng galit. Maras nang inalis ng mga kamay ni Rosario at tinarap ito. Anong ginagawa mo, Rosario? Malamig na tanong ni Noah. Huwag mo kong hawakan. Nalaki ang mga mata ni Rosario at napatras ng ilang hakbang. Ramdam ang kirot sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng asawa. Pero Noah, gusto ko lang naman tayo magsama ulit. Miss na kita, garal-galang tinig niyang sagot. Pilit nilulunok ang sakit, ngunit bago pa man makasagot si Noah, dumating si Amari. Mula sa dulo ng pasilyo, lumapit ito ng may mapanuyang ngiti. Agad na hinila ni Noah ang bewang ni Amari at niyakap ito ng mahigpit. Saka tiningnan si Rosario na may matinding pagkapuot. Alam mo, Rosario, simula ni Noah na mapanlait ng tono. Imbis na ikaw ang katali ko, mas gugustuhin ko si Amari. Mas masarap siya, mas kaaya-aya. Ngumiti si Amari na may halong pagtatagumpay at pinatong ang mga bisig sa leeg ni Noah. Siyempre mahal, hindi mo na kailangan tiisin pang isang babaeng gaya niya. Ani Amari habang matalim ang tingin kay Rosario. Sa isang mabilis na kilos, simuko si Noah at mariing hinalikan si Amari sa harap mismo ni Rosario. Mapusok at mainit ang halik na yon. Tila ba sinasadya talagang ipakita kung gaano nila ikinatutuwaan ng isa't isa. Parang tinadtad ng kutsilyo ang puso ni Rosario habang pinagmamasdan ng asawa niyang may ibang hinahalikan. Hindi niya kinakayang eksenang iyon ang pagkawasak ng lahat ng pinanghahawakan niya. Agad siyang tumakbo palayo. Habol ang paghingat kasabay ng pagbuhos ng luha. Lumabas siya ng mansyon patungo sa hardin sa likod. Naghahanap ng lugar kung saan siya makakaiyak ng walang nakakakita. Hindi niya maunawaan kung paano nauwi sa ganitong kanyang buhay. Pakiramdam niya na walang lahat ng pagmamahal ng asawa, ang dangal niya, at pati ng sariling kaligayahan. Umupo si Rosario sa isang upuang bakal sa tabi ng damuhan. Tinakpan ang mukha at tumagulhol pa. Para siyang nakakulong sa bangungot na walang katapusan. Sa tuwing sinusubukan niyang lapitan si Noah, tinatanggihan at kinahihiyan lamang siya. At ngayon sa mismong harapan niya, nakita niya kung paano niyakap at tinalikan ng asawang ibang babae. Anong dapat kong gawin? Bulong niya sa sarili sa pagitan ng mga hikbi. Hindi ko na kayang manatili pero hindi ko rin alam kung paano lalayo. Pakiramdam niya nag-iisa siya, walang matatakbuhan. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Rosario na kailangan niyang lumaban. Hindi lamang para sa sarili kundi para sa batang dinadala niya sa sinapupunan. Kahit na patuloy ang hirap, desidido siyang ipaglaban kung ano man ang natitira sa kanyang buhay. Makalipas ang ilang sandali, pinunasan ni Rosario ang kanyang mga luha at marahang tumayo. Nagpasya siyang bumalik sa loob ng mansyon at gampanan pa ang kanyang tungkulin kahit na gaano man kasakit. Alam niya kailangan maging matatag. Hindi niya hayaan na tuluyang durugin siya ni Noah at Amari ang kanyang pagkatao. Sige, kakayanin ko hanggat kaya. Pero kapag naubos ng pasensya ko, marahil oras na para lumayo't simulan muli ang buhay ko. At ang tungkol sa batang ito, hindi ko sasabihin sa kanila, bulong ni Rosario. Puno ng determinasyon. Abalang-abala si Rosario sa kusina habang inihahanda ang hapunan. Pilit niyang iniisa-isang mga kailangang gawin. Nagtatadtad ng gulay at maingat na hinahalong sarsa. Alam niyang kailangan perpektong lahat. Dahil kung hindi, tsak na ani na naman siya ng pangungutya mula sa kanyang biyanan at kay Amari. Ngunit kahit na anong pilit niyang pagtuon sa ginagawa, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ng nangyari kanina kung paano hayagan tinanggihan siya ni Noah at ipinakita pang pagiging malapit nito kay Amari. Mag-focus ka, Rosario. Focus, bulong niya sa sarili. Samantalang pumasok si Amari sa kusina na may nakakalokong ngiti sa mga labi. Suot niyang manipis na bestidang litaw ang makinis niyang leeg. Kitang-kita ni Rosario mapulang baka sa balat ni Amari, mga halik at kagat mula kay Noah. Sadya pang inayos ni Amari ang buhok upang lalong mabuyang niya ang bakas na iyon. Aba, malapit nang matapos ang hapunan. Ani Amari na kunwari masigla. Alam mo, Rosario, sobrang nagpapasalamat ako na nandito ka pa rin. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin ng araw-araw kung wala akong mahusay na katulong na gaya mo. Napakagatlabi si Rosario. Pinipigilan ng sarili. Ayaw niya makapagtalo habang nagluluto. Ginagawa ko lang nararapat. Malamig niyang sagot. Pilit na inuukit ang konsentrasyon sa ginagawa. Lumapit si Amari tumilig sa kitchen.
Tila ba wala siyang pakialam. Alam mo Rosario, matagal ko nang iniisip kung bakit ka pa rin nandito. Ani Amari na mapanuyang tono. Hindi ka tinuturing ni Noah na asawa. Alam mo yan, hindi ba? At tandaan mo, ako rin ang nagmungkahi kay Noah na hayaan ka pa rin manatili dito. Kahit nahiwalay na kayo. Tinignan ni Rosario si Amari saglit saka muling ibinalik ang atensyon sa kawali. Pinilit niya na huwag magpaapekto kahit pa ang galit ay unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib. May sarili akong dahilan kung bakit ako nananatili dito. Sagot niya walang emosyon. Ngumiti si Amari na mapanlait. Ano naman yun? Umaasa ka bang babalikan ka pa ni Noah? Alam mong imposibleng mangyari yon, hindi ba? Tumawa siya ng bahagya. Saka muling nagsalita. Narinig ko, pinag-iisipan na ni Noah ang paghahain ng formal na annulment. Baka sa susunod, sa kwarto ng katulong ka matutulog. Mistulang lasa ng bawat salitang lumalabas sa bibig ni Amari at naman ni Rosaryong hapdi sa bawat isa. Ngunit pinilit pa rin niya na manatiling kalmado, mahigpit niyang hinawakan ng sandok. Pilit nilulunok ang mga pang-aalipusta. Wala akong pakialam sa mga sinasabi mo, aniya ng mahinahon. Nandito ako dahil ako pa rin ang legal na asawa ni Noah. Hindi pa nagbabago, lumapit pa si Amari. Nilapit ang mukha kay Rosario at bumulong na mapanukso. Alam mo Rosario, sobrang galing ni Noah sa kama. Sigurado akong miss na miss mo na yon, hindi ba? Tumawa siya ng marahan at tinugtong. Mas mabuti pa, maghanda ka na lang. Baka sa susunod, byuda ka na. Hindi na napigilan ni Rosario ang galit. Binagsak niyang sandok sa mesa at tinitigan si Amari ng matalim. Tama na, sigaw niya. Saka biglang sinampal ng malakas si Amari. Nagulat si Amari, hindi na sana naging tugon ni Rosario. Namula kaagad ang pisngi niya sa lakas ng sampal. Hawak niyang kanyang pisngi at galit na galit ang tingin. Nasampal mo ko? Sigaw ni Amari. Puno ng galit. Sa sandaling yon dumating si Noah sa kusina. Nalaki ang mga mata nito nang makita si Amari na hawak ang pisngi. Biglang pagkairita sa kanyang mukha. Ano nangyayari dito? Sigaw ni Noah habang matalim ang tingin kay Rosario. Sinampal niya ako, sumbong ni Amari habang tinuturo si Rosario. Masama siya Noah. Walang pag-aalilangan, lumapit si Noah kay Rosario at marahas siyang itinulak. Napatras si Rosario tumamang kanyang balakang sa sulok ng mesa. Napangiwi siya sa sakit. Agad pumatak ang kanyang mga luha, hindi lang dahil sa pisikal na hapti kundi sa matinding sugat na nadarama sa puso. Noah, mahinang tawag ni Rosario habang pinipigilan ng hikbi. Ako lang naman. Tinignan siya ni Noah ng malamig. Wala kang karapatang saktan si Amari, sigaw nito. Kung hindi ka marunong makisama, mas mabuti pang umalis ka na lang dito. Napayo ko si Rosario habang pinipigilan ng kirot sa balakang. Gusto ko lang namang iligtas ang kasal natin, mahinang sabi niya sa gitna ng hikbi. Umiling si Noah at galit na kinuha si Amari sa bisig. Wala akong pakialam, marinyang tugon. Si Amari ang babaeng mahal ko ngayon, ikaw nakaraan ka na lang. At sa isang iglap, iniwan ni Noah si Rosario na nakalugmok sa sahig ng kusina. Yakap-yakap ang masakit niyang balakang. Pakiramdam niya sinaksak siya mula sa lahat ng direksyon. Ni Noah at ni Amari. Nababalot siya ng matinding kawalang pag-asa. Parang unti-unti siyang nalulunod sa sitwasyong wala siyang kontrol. Tahimik na umiiyak si Rosario. Hindi niya na alam ang susunod na gagawin. Ang munting pag-asang pinangahawakan niya ay unti-unting naglalaho. Ang natitira na lang ay ang dilim na unti-unting bumabalot sa kanya. Aray, bakit sumasakit ang tiyan ko? Mahinang daing ni Rosario. Pagkaalis ni Noah at Amari na iniwang nakasalampak si Rosario sa sahig ng kusina. Biglang sumakit na matindi ang kanyang tiyan. Akala niya noong una ay dahil lang yun sa pagkabangga niya sa mesa. Pero lalong lumalim at hindi na matiis ang sakit. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, napagtanto niyang baka mas malala ang kanyang kalagayan. Kaysa sa inaakala niya, hindi na siya nag-isip at kagad na tumawag ng taxi para magtungo sa ospital. Sa ospital agad siyang dinala sa emergency room. Si Dr. Mara, ang doktor na naka-duty ang sumuri sa kanya ng maigi. Makalipas ang ilang sandali, sinabi nito kay Rosario ang resulta ng pagsuri habang seryosong muka. Mrs. Rosario, ani Dr. Mara. Medyo seryosong kalagayan mo. Munti ka nang makunan. Ano, Dok? Mistulang sampal sa mukha ni Rosario mga salitang yon. Napatahimik siya at naramdaman ang panghihina ng kanyang buong katawan. Sa kabila ng lahat ng naranasan niyang pagmamalupit, umaasta pa rin siyang sanggol sa kanyang sinapupunan na magiging dahilan ng kanyang kaligayahan. Ngunit ngayon nakaharap siya ng posibilidad na mawalan ng pag-asa. Munti ka nang makunan, ulit ni Dr. Mara. Makunan? Pero ang baby ko, ayos pa ba siya? Mabagal na tumayo si Dr. Mara. Sa ngayon ligtas pang baby mo. Pero kailangan mo mag-ingat. Ang labis sa stress at pagod ay maaring makapinsala sa pagbubuntis mo. Kailangan mo magpahinga ng maigit iwasan ng anumang sitwasyon na makakapag-stress sa'yo. Tumango si Rosario, pilit inuunawang lahat ng sinabi ng doktor. Ngunit hati ang kanyang isipan, nagnanais siyang iligtas ng kanyang anak.
Ngunit alam niyang namumuhay siya sa isang tahanan punong-puno ng tensyon at kahihiyan. Batid niyang hindi siya bibigyan laya ni Noah at Amari upang makapagpahinga. Idagdag pa dyan ang kanyang mga biyanan na kailanman hindi naging mabuti sa kanya. Pagkatapos siyang bigyan ng mga gamot pampalakas sa kanyang pagbubuntis at mga tagubiling medikal, bumalik si Rosario sa mansyon bagamat nakahinga siya ng kaunti sa pagkaligtas ng sanggol. Hindi pa rin maalis ang pangamba sa kanyang hinaharap. Pagdating sa bahay, dumiretso kagad siya sa kanyang silid upang makapagpahinga at makalikom ng lakas para sa susunod na araw. Ngunit kagad na naglahong pagsang-ayong iyon, bigla na lamang pumasok sa kanyang silid si Amari at ang biyanan niyang si Madam Marta. Naka-nightgown si Amari, manipis at lantad ang katawan, habang may mapalinlang na tingin sa kanyang mga mata. Naupo ito sa sofa, tinignan si Rosario na may panghahamak. "Rosario, gusto kong magpamasahe," utos ni Amari. "Masakit ang likod ko sa buong araw ng trabaho. Bilisan mo na." Nagulat si Rosario at napuno ng galit ang kanyang dibdib. "Hindi ko kaya, Amari," matatag niyang tugon. "Kailangan ko magpahinga." Lumapit si Ginang Marta sa kanina patahimik, sutang mukha na matinding galit. "Akala mo ba may karapatan kang mamili na ginagawa mo dito sa bahay na ito?" Singhal niya. "Isa ka lang katulong dito. Gawin mo pinag-uutos sa'yo." Pinipigilan ni Rosario yung sarili na sumagot. Alam niya ang katahimikan ng mas makakabuti para sa kanyang anak. "Hindi ko kaya," ulit niya, mas matatag pa. Tumawa si Amari na mapangasar, ngunit walang halong sayang kanyang tawa. "Wala akong pakialam. Gawin mo, Rosario." Lalong nag-aalab ang galit sa mukha ni Madam Marta. Mabilis siyang lumapit at hinablot ang buhok ni Rosario. "Huwag kang mapagmalaki, Rosario," sigaw niya. "Sino ka ba ha? Isang hampas lupa na taga-silbi lang sa bahay na ito. Gawin mong gusto ni Amari, o lalo pang nagiging miserable ang buhay mo dito." Napangiwi si Rosario sa sakit pero nanatiling hindi gumagalaw. "Pakiusap, hindi ko talaga kaya." Pabulong niyang pakiusap habang nagsisimula ng tumulong kanyang luha. Tumayo si Amari at lumapit kay Rosario. Tila sinusukat siya mula ulo hanggang paa. "Alam mo, Rosario, minsan naawa ko sa'yo," ani Amari sa mapanuyang tono. "Pero tuwing naalala ko nakakainis ka, nawawala na din kaagad. Kung ayaw mo magtrabaho, baka mas mabuting umalis ka na lang sa bahay na ito." Napatahimik si Rosario. Ramdam ang bigat ng pasensya ng dalawang babaeng kaharap niya. Alam niyang kung lalaban siya, lalo lang lalalang sitwasyon. Ngunit alam din niya ang pananatili sa bahay na ito isang panganib para sa kanyang anak. Dahan-dahan niyang ibinaba ang ulo, pilit nilulunok ang sakit at kahihiyan. "Pakiusap, pahingahin niya na muna ako ngayong gabi," mahina niyang sabi. "Hindi ko talaga kaya ngayon." Binitawan ni Madam Marta ang buhok ni Rosario at umatras. Tinitigan siya ng malamig. "Hindi mo talaga kilalang sarili mo?" aniya sa mapanuyang tinig. "Kung hindi ka susunod sa mga utos, wala ka lugar sa bahay na to." Lumapit si Amari sa mukha ni Rosario. Nagsalita sa puno ng puot. "Mas mabuting magsimula ka na maghanap ng matitirhan, Rosario. Hindi magtatagal, palalayasin ka na ni Noah dito." Matapos yun, umalis na si Amari at Madam Marta sa silid. Iniwang umiiyak si Rosario sa kama. Nangangatog ang katawan niya sa sakit at takot. Pakiramdam niya wala siyang kakampi at parang nakulong sa bangungot na hindi niya kailanman inakala. Yumakap siya sa kanyang tiyan, pilit pinoprotektahan ng kanyang sanggol mula sa kalupitang natatamasa niya. Habang patuloy ang pag-agos ng luha, pinagnilayan ni Rosario ang kanyang kinabukasan. Alam niyang habang nananatili siya sa mansyon, lalo lamang malalagi sa panganib ang kanyang sarili at ang kanyang anak. Ngunit wala rin siyang ibang matakbuhan. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng mahirap na desisyon para sa kaligtasan ng sarili at ng kanyang dinadala. "Anak, kailangan mong maging matatag." Mahina niyang bulong habang hinihimas ang kanyang tiyan. Hanggang kailan kaya hahayaan ni Rosario na apihin siya ng pamilya na pinakasalan niya? Hanggang kailan siya magtitiis sa pang-alipusat pagtanggap ng pananakit sa kanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.